Nakikipag-chat ako sa iba. Ginagawa ko rin yung mga ginagawa niya. Binablock ko rin siya habang may ka-video call akong iba. Hindi ako nagsusorry at hindi ako nakukonsensya kasi sabi ko sa kanya, taste your own medicine. 16 years old pa lang ako nung nabuntis ako ng partner ko. At 1 year pa lang yung relasyon namin that time. At 17 ako nang nanganak ako sa panganay ko. Way back 2020 to 2021, wala pa kaming anak ay super saya namin palagi. Na kahit na gaano pa kalakas yung toyo ko, kayang-kaya niyang i-handle. And every time na makikipaghiwalay ako sa kanya sa mababaw na dahilan ay palagi siyang napunta sa bahay. Palagi niya akong piniflex sa social media at hindi rin siya bumabarkada dahil nakafocus lang siya sa akin. Kasi ako yung first niya sa lahat. Na ganun din naman ako. Kaya nga bilib sa akin yung mga tropa at pamilya niya dahil nagtino sa akin yung partner ko, which is sobrang bugok dati. Pero nung January 2022, doon na nagbago ang lahat. Napagod siya sa akin dahil sobrang selosa ko na ultimo pinsan ko pinagseselosan ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya sa sobrang babaw na dahilan at nabigla ako dahil pumayag siya. Napagod na rin siguro sa ugali ko. February 2022 ay nalaman kong buntis ako. Pero hiwalay na kami that time kaya naman hinabol ko siya at nakipagbalikan naman siya. Sobrang stress ako dahil nagbago na yung partner ko. Ilang buwan kaming hindi nag-uusap, ni kamusta or pagpapacheck up ay wala. Puro barkada at bisyo ang inaatupag niya. May 2022 ay nalaman ng magulang ko kaya pinapunta sila sa bahay namin para mamanhikan. At pinagsama kami ng mga magulang namin pero hindi nila alam na sobrang labo na ng sitwasyon namin. Umuwi ako sa kanila pero para lang akong tau-tauhan na gagamitin sa gabi. Pero maghapon naman siya sa galaan. Kaya sa sobrang stress ko, dinugo ako at umuwi ako sa amin. Umiyak siya noon at sorry sa akin. Hanggang sa mga anak na ako at mahal naman niya yung bata. Pero kaming mag-asawa ay nananatiling malamig sa isa't isa. Na magkasundo lang kami kapag may mangyayari sa amin. Ilang buwan pa lang yung anak ko ay nasundan na agad at tinago ko na naman sa lahat. Nahihiya kasi ako dahil 18 pa lang ako ay magdadalawa na yung anak ko. Same month ng anak kong panganay ay nanganak din ako ng September. At dun pa lang nalaman ng pamilya ko at pamilya niya na buntis ako. Nagalit sila sa akin dahil nabigla sila lalo na sa gastusin sa hospital. Pero tinanggap pa rin naman nila. Ilang beses rin kami naghiwalay mag-asawa ngunit nagkakabalikan rin naman. At kahit pa ilang beses kami naghiwalay ay never siyang kumausap ng ibang babae. Na kahit nga isang friend sa Facebook ay wala. Na kahit na hindi siya sweet at sobrang lamig niya ay never siyang ng babae that time. Pero year 2024 ay kakaiba yung hiwalayan namin. August 30 ay umuwi siya sa kanila dahil nag-away kami dahil lang sa ML. Nasaktan niya ako at lumaban ako at napahiya siya kaya umuwi siya sa kanila. 5 araw siyang nasa kanila at nabalitaan ko na aalis na siya at magtatrabaho sa Bataan. Kaya naisipan kong magmakaawa sa kanya kahit hindi naman ako ang may kasalanan. Pero huli na yung pagmamakaawa ko dahil ayaw na niya. Nagrabing hagulgol na lang yung nagagawa ko. Natakot akong gumising sa umaga kasi alam kong iiyak lang ako. Ilang buwan din akong naghahabol sa kanya kahit ang dami kong nalalaman. Ang kinabigla ko ay natutunan na rin niyang mag-add at makipag-chat sa iba. Yun pala'y sulsol ng mga nakakasama niya at pamilya niya. Na kada gabi itatawagan ko siya pero ibablock niya ako. Na minsan ay ginagamit ko yung account ng mama ko para i-chat siya at i-unblock niya ako dahil nakukulitan din siya. Nagpapadala naman siya para sa bata pero sadyang gusto kong ayusin yung sa amin. Hanggang sa gumawa ako ng dummy account at inaya ko siya makipag-video kung papayag siya. Aba pumayag at umamin ako na ako yung babae at ang sabi ko, huli ka. Kaso binalak niya ako ulit. Pero hinabol ko pa rin siya ng hinabol hanggang sa pumayag siya na maging kami ulit. At uuwi siya sa akin kada galing sa trabaho na halos isang beses sa isang buwan lang yung day off niya. Nalaman ko na may babae na siyang nakakausap at parang gusto na niya. Kaya dahil doon ay sobrang sumabog ako. Plus sobrang dami niya pang inaad na babae na ikinati-trigger ko. Kaya naman ako na mismo yung humiwalay sa kanya. Dahil grabe na parang masisira na yung utak ko kakaiyak. Hindi ko na rin maalagaan ng maayos yung anak ko. Simula nga noon ay araw-araw na ako nagiinom. Natuto na rin ako manlalaki at bumarkada since pinag-aral ako ulit ng magulang ko. Top 1 ako nung first sem at nung second sem ay hindi na ako nag-aral. Dahil nalaman na ng parents ko yung mga pinagagagawa ko at ako yung sinisisi nila. Which is dapat yung asawa ko. Kahit na nga alam naman nila sa sarili nila na hindi ako lumalabas ng bahay dati. At nakafocus lang ako sa anak ko. Pero dahil sa sakit na pinaramdam niya sa akin ay natuto akong magbisyo. Ilang linggo pa yung nakalipas ay may nagsusumbong na raw sa asawa ko na nakaangkas ako sa ibang lalaki. Natotoo naman kaya sinita ko ng asawa ko at ang sagot ko naman, anong paki mo hiwalay na tayo. Magsama kayo ng babae mo. Hindi na siya nag-reply pero kinagabihan ay tumawag siya sa akin pero hindi ko sinasagot. Dinadaan niya ako sa mga pabiro na chat pero nararamdaman ko na gusto niyang makipag-ayos sa akin. Pero ayaw niya lang mag-sorry. Hanggang sa isang araw naman ay siya yung nagchat-chat sa akin at ang sabi ko, ba't ka ba gumaganyan? Hiwalay na tayo, wala ka ng paki sa akin. Dahil tuwing nagmamay day
nagkamali ako na nasa inuman ay ini-screenshot niya at nagagalit siya. Kaya binalak ko siya. Dati hindi ko kayang gawin dahil hindi ko siya kayang mawala. Siguro natauhan lang din ako sa mga nagawa niya sa akin. Pero nagulat ako na mag-chat siya na gamit niya yung ibang account. At nagsisorry siya sa akin sa lahat. Pinatawad ko siya agad kasi mahal ko pa naman talaga siya at para na rin sa anak namin. Pero ako naman tong nagbago. Nakikipag-chat ako sa iba at ginagawa ko rin yung mga ginagawa niya. Binablock ko rin siya habang may ka-video call akong iba. Hanggang sa nagpaskot umuwi siya sa akin. Pero madami siyang nakita sa account ko. Hindi ako nagsorry at hindi ako nakonsensya kasi sabi ko sa kanya, taste your own medicine. Pero bago mag New Year ay tinigilan ko na yung nakakausap ko. Puro away pa rin kaming mag-asawa pero bago siya umalis para bumalik sa trabaho ay nagsorry siya sa akin. At nagsorry rin ako. Nagpicture kami sa huling sandali at for the first time in 4 years, finlex niya ulit ako sa social media. Kaya pinalex ko rin siya. Sana this 2025 ay magbago ng tuluyan yung pagiging toxic namin. And some advice na rin po. Mami Len, gusto ko nang maging maayos kami ng tuluyan. Nasa ngayon ay wala naman kaming communication since kakaalis niya lang. At sabi niya sa akin dati, hindi daw namin need mag-usap palagi or mag-chat pag nasa Bataan siya na super red flag for me. Letter sender, Carmina ng Chaong, Quezon. Ito yung sinasabi ng karamihan na magtagpo yung parehong manloloko at maging karma nila pareho yung isa't isa. Alam mo walang remedyo sa inyo. Kasi feeling ko pag may isang sumalise, lilihis din ng isa, gantihan kayo eh. Alam mo yung mas nakakaawa sa sitwasyon nyo. Yung pinasok nyo yung pagpapamilya, umikot sa inyong kwento at karma. Pero yung anak mo, iniiri mo lang sa kwento. Then that's it. May anak ka lang at ang whole story mo lahat gaguhan na. Magwalwal kayo kung walang batang nadadamay. Feeling dalagat binata kayo eh. Recap tayo. Nagsimula lang naman yan sa pagiging pabebe mo. Nawa ang lalaki sa'yo sa sobrang OA mo. At nung nakita niya na hindi mo kaya, siya naman yung nagpabebe. Dahil doon hinabol mo, napagod ka at ang ending nagloko ka. Na pati pag-aaral mo, tinabla mo, wala kang awa sa magulang mo. Hindi ba pwedeng ang revenge mo bilang babae yung magsumika? Ipakita mong kaya mo ng walang lalaki at mag-focus ka sa anak mo kasi dalawa yan eh. At sana yung proud to say na ikaw yung sinayang, wala sa isip mo yon. Ngayon na nagkabalikan kayo, maasa ka sa konkretong relasyon. Paano pag hindi? Do the cycle again. Ang karma walang pinipili yan. You get served what you deserve.